Ito mga kababayan, pakinggan natin, panuurin itong mga sinasabi ni Attorney Topacio na napakaganda, napakahalaga na binalibag niya talaga si Jay Ruiz, yung dating ABS-CBN reporter. Binalibag niya talaga. Lumabas talaga yung katotohanan na sinungaling talaga ito si Jay Ruiz. Ayan. Sabi niya hindi siya may-ari ng isang kumpanya. Ayun pala, siya ang presidente. Sino ba namang tarantadong tanga ang magtitiwala sa isang outsider ng isang kumpanya para makipag-negotiate sa napakalaking halagang pera? Ngayon lumabas yung katotohanan na pinagluloko lang tayo. Ito ay tutunay na talagang may conflict of interest. Kaya, ito, sige. Panoorin natin kung paano binutata, tinira ni Attorney Yisyo Topacio. So ito na nga mga kabayan, pero bago yan, please like, share, comment, subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga kaganapan at balita at reaction at opinion dito sa ating channel. Medyo nakengkuyan ako ng konti. Na naman? Eto, walang mali siya ito. Pasensya na. Kaibigan ko to. Sinasabi ko sa inyo, matagal ko ng kaibigan to. Si Secretary Jay Ruiz. Kasi, nakengkuyan lang ako. Nag-press con siya. Okay. At siya ay parang nag-speech. Impassion. Sabi niya, sobra na ang social media. Pati pamilya ko nadadamay. The voice of truth should be louder than lies, blah blah blah. Teka muna, ano bang problema nitong taong ito? Unang-una, sir, pumasok ka sa gobyerno, ganun po talaga. Opo. You become a public official, you hold yourself up to public scrutiny. Lahat yan. Ako nga hindi public official Binabatikos, pati anak ko, pati yung autism ng anak ko, yung mga trolls, tinitira, ganyan po talaga. Wala po tayong magagawa dyan. Parang Pinasok nyo yan. No? Ngayon, if you cannot stand the heat, sabi nga nila, lumang kasabihan, get out of the kitchen. Okay. Pangalawa, rant kayo ng rant. Sabi nyo kayo ni Claire Castro ay galit sa fake news. Wait a minute bago kayo ay pinaparegulate nyo yung social media. Bakit? Kasi kayong dalawa ang tinatamaan. Hindi po pwedeng ganyan ang standard ng isang public official. Kayo po ay sinesweldohan ng taong bayan. Sabi nga noong isang ini-interview dun sa Senate, nung binabastos siya ng isang senador Opo. You don't do that. You are being given a salary by the taxpayers. You work for me. Nagtatrabaho ka para sa amin. Kami ang boss nyo, sabi nga ni Noynoy, although hindi niya tinupad. Oo, ikaw ay kasama sa gabinete ng Pangulo, pero ikaw ay public official. Ano ba yung sinasabi mong fake news sa social media? Yung lilabas ba ng Politico.com na ikaw ay may kontrata sa gobyerno? Yun. Nung Enero ba? Before. October yung nakalagay. Yun bang papeles na nilabas ng Politico.com? Fake po ba yun? Gawa-gawa ba yun? Non-existent ba yun? Falsifikado ba yun? Yung pirma niya ba doon ay peke? Fake po ba yun? Hindi nyo sinasagot po kasi Bumanat po kayo agad, fake news in social media, sobra na, wala nang regulasyon, nakakaawa yung anak ko. Okay. Mali po ba? Falsifikado yung dalawang kontratang yun? Wala ba kayong kontrata with PCSO? Wala yung Digital 8 ba yun? Opo. Media Inc. Hindi po ba kayo bahagi nun? Fake po ba yun? Hindi po ba totoo yun? Pakisagot po. Okay. Hindi po totoo ba yun o totoo? O kung totoo po yun, hindi po fake news yun. Parang nag-resign na kasi siya before na nag-assume siya ng government. Hindi yun ang punto Ang punto, sinasabi, meron siyang kontrata with PCSO. Ayun. Wala po tayo, kahit dito, sinabi natin, wala namang, may sinabi ba tayo criminal liability, pero sinasabi, meron siyang kontrata, meron ba o wala? Yun lang ang tanong. Wala. Bago ka na-appoint. Meron ba siyang kontrata? Yung kanyang kumpanya ba ay nakipagkontrata sa PCSO? Aba tayo niya sagutin. Meron o wala? Okay.
Eto, noong nagkaroon ng kontratang yan, nag-press release sila, lumabas sa maraming mga pahayagan at media. Diba? Ang sabi, hindi maintindihan. Etong fake news ano ba talagang fake news? Siya ba ay nag-divest na, magda-divest, o wala talaga siyang bahagi doon sa kumpanya? Yan, ha? Okay. Etong Digital 8 TV, meron ba o wala? Hindi niya in-address. Nag-rhetoric siya nanggagalaiti siya. Ang response niya rito, hindi para sagutin yung alegasyon, kundi gusto niyang i-regulate ang social media, parang nananakot pa Noong December 22, 2024, kasi October yung kontrata, di ba? Yung nilabas ng Politico.com. Lumabas mga press releases, iisang litrato ito. Ibig sabihin ito, press release ito galing sa kanila. O galing sa PCSO. Ito nakalagay, babasahin ko. Ito po ay lumabas sa journal. Sa journal group. Hindi bang journal group kay, alam ng lahat, di ba, kay Speaker Romualdez yan, di ba? Yes po. Ito ba fake news yung lumabas sa dyaryo ni Speaker Romualdez? IBC 13 President and Chief Executive Officer Jimmy Policarpio Jr., si Jim Paul, Philippine Charity Sweepstakes Office, etc., etc., Lauro Patsyag, and Digital 8 TV President J. Ruiz. Ito po, online yan. Paki-fact check po ako. Yan. Ang headline, PCSO in collaboration with IBC 13 and DATV aims for wider reach. Lumabas din sa MSN. PCSO lottery draw to be broadcast on IBC 13 and DATV starting December 31, 2024. Ito, nakalagay dito. J. Ruiz, President of Digital 8 Inc., emphasized that DATV's advanced field recording, blah, blah, blah. President! Di ba sinasabi nila sales manager? Di ba sinabi na natin kahapon? Opo. Walang sales manager ang magre-represent sa isang kumpanya na kontrata ay ganun kalaki. Parang sinasabi nilang hindi naman siya management, empleyado siya, president. Hindi lang yon, may isa pa. Sa Daily Tribune. Ano yun? Kung saan mayroong column ang First Lady. So wag niyo sasabihin hindi maayos na dyaryo ito. Ayan, ito ay sa column ng kasama natin, Alwin Ignacio. Okay. Published January 8, 2025. Ang title ng column ay Dream Maker, Life Changer and the Big Channel Shift of the PCSO. Okay. Ayan the joint venture by the PCSO, blah, blah, blah. And according to J. Ruiz, President! Tatlo na pong at least 3 news articles. President! Hindi na sales manager, sir. Nakatulad ng sinasabi nyo. Of Digital 8 Inc. said, DATV state-of-the-art field record yun. Yun pa rin ang sinabi. Ibig sabihin to, press release, pare-pareho ang laman. Yan, isang pinanggalingan, isang litrato ang lumabas. May litratong kasama yung press release. Matagal na po ako sa PR, so do not tell me spontaneous ito kasi pare-pareho yung quotation PR po ito press release ito. Presidente po kayo identified. Okay. So, sinasabi niya, binubuli daw yung anak niya. Dad, did you make 200 million? Where is it? Parang sinasabi niya, hindi ako kumita ng 200 million. Siyempre, hindi ka, boss, kikita ng 200 million. Yung kumpanya mo ang kikita ng 200 million. Okay. Totoo yun. Naniniwala kami, hindi ka kumita ng 200 million. Tanong, magkano kinita mo? Huwag mo sabihin hindi ka kumita dyan. Kasi presidente ka Evidently, malakas ka sa administrasyon. Paanong nakuha ito? Okay, sinasabi nyo,
competitive bidding ito. Sige, maniniwala kami. Pakita noong procedure ng bidding. Tingnan natin. Sino-sino pa bang ibang nagbid? Pakita kailan yung bidding. Yun ang hindi sinasagot eh. Competitive bidding, nasaan po? Pakita nyo. Sinasabi mo, ikaw ay sales manager nung ikaw ay nire-represent mo dun sa kontrata. Meron kang board resolution. Pakita nung board resolution na ikaw ay sales manager lang. At bakit? Sa lahat ng tao, sa lahat ng mga manager doon, manager is mid-level yan eh. Sales manager ng isang istasyon, nagbebenta yan ng airtime. Alam natin yan eh. At tagal na po natin dito sa larong ito. Nagbebenta yan ng airtime. Nagsosolicit siya ng ads. Yan po ang trabaho ng sales manager. Pumunta ka sa sales manager natin dito, hindi ba yan ang trabaho? Bakit sales manager? Kontrata yan for broadcasting. Anong pwesto mo noong time na yon? Pakisagot. Ayan. Ano sinasabi mo fake news? Fake news na may kontrata ka sa PCSO. Sabihin na natin before your appointment. Yun. Pwede yun. Ngayon, yan ay subsisting pa ba yung contract na yan? Ibig sabihin, yung kumpanyang pinanggalingan mo 1 month before, 2 months before, ay nakipagkontrata sa gobyerno, napunta ka sa gobyerno. Ngayon, ikaw ay miyembro ng gabinete. Yung dating pinanggalingan mong kumpanya bago ka naging miyembro ng gabinete ay may existing contract with the government. Tignan po natin yan. Oo, hindi po fake news yan. Yung facts na yan ay hindi po fake, Mr. Secretary. Okay? Hindi po fake yan. Sinasabi nyo kayo ni Castro ay galit sa fake news. O di ba bumanat si Castro. Etong yung isang grupo na yung OCCRP ay in-identify si Duterte in 2017 as one of the most corrupt daw na presidente na head of state. Meron talaga. Pero ang hindi sinasabi ni Castro ay itong OCCRP ay isang grupo na pinopondohan ng USAID. At ito po ay ang isa sa mga nagpopondo nito ay yung Open Society Foundations ni George Soros, Ford Foundation at Rockefeller Brothers Foundation, na ito ay may mga agenda. Ayan Noong December 2024, sinabi ng isang investigative reporter ng French newspaper, hindi atin, na Mediapart, na ay ang OCCRP na nagsabi na itong si Duterte ay corrupt ay isang think tank na nag-iimpluwensya yan. At ito ay nagtutulak para yung mga hindi kursunadang mga leader ng Amerika ay imbestigahan for destabilization. Merong ganong aligasyon na credible ng French media. Bakit hindi sinasabi ni Castro ito? Ba't hindi niya binibigyan ng konteksto yung nagbigay, yung OCCRP? Ba't hindi niya binibigyan ng konteksto? Hindi ba fake news yun pag ganon? Selective ka? Kala ko magalit kayo sa fake news. Sir, ang puso mo. Hindi, natatawa lang ako kasi wag tayong ganyan. Fake news ba may kontrata si Jay Ruiz sa gobyerno? Yung kumpanya niya dati. Fake news ba yun o hindi? Presidente ba siya? Sales manager? Anong capacity niya when he entered into a contract with government? Pakisagot. Hindi nga 200 million kinita mo. Magkano kinita mo? Kasi you will be up for scrutiny sa Commission on Appointments. At ito na nga yung sinasabi ko, a presidential appointee. Anyone in government should be like Caesar's wife.